Sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya. Okay, tingnan niyo po sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. So kapag ikaw ay umiibig sa Diyos, ano ang pwede mong tanggapin? Kaya't iniligtas ko siya. So, huwag kang magtaka kung bakit ka laging ligtas. Kasi, ang dahilan nun, mahal mo ang Diyos. So, kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, ay umasa ka na ang Diyos ay protection mo. Tulad ng inyong lingkod, sa edad kong ito, 76, wala akong sakit. Gusto niyo bang walang sakit? Mahalin niyo ang Diyos. Ayun lang ginagawa ko. Pag gising ko sa umaga, pagpupuri kay Lord, pagsamba, prayer, panalangin ko ang pamilya ko, kongregasyon, kasi lahat po ng inilagay ng Diyos dito, obligado po akong ipanalangin. May bago tayo si Pacifico, kasama na yan. Kaya dagdag ka na Brad sa prayer ko. Pati si Marvin. Si Crispin ba nandito? Wala. May mga bago. Kaya kayong mga bago, Sister Raquel at Brother Gerald. Gerald ka rin, di ba? Pero Gerald ang alayaw eh. Kung kayo'y pipirmi rito, natural, obligado na rin akong ipanalangin kayo araw-araw. Pati pamilya nyo. Kasi nandito kayo eh. Pero kung wala kayo rito, bahala na kayo sa buhay nyo. Kasi obligado lang ako sa mga taga rito. At siyempre, aalagaan ko na rin kayo sa word. Dahil ito ang nagbibigay lakas. Ayan, si brother, yung katabi mo, Brad, 3 doktor na ang gumamot dyan, hindi napagaling ng mga doktor. Sa prayer, kasi meron tayo ditong doktor, si Dr. Jesus. Siya ang nagpagaling. Amen. So, sa pag-ibig mo sa Diyos pala, nandyan ang salvation. Ang pag-iingat ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ano pa? Aking ilalagay sa mataas. Sabi nga ng Deuteronomy 28, gagawin ko kayong ulo, hindi buntot. Kaya, hindi ka pwedeng bumagsak. Itataas ka niya, sabi niya. Sapagkat kanyang naalaman pagkilala mo pala ang Diyos, itataas ka niya. Ako, mula sa pagiging lasinggero, tingnan niyo, mula sa lasinggero, naging pastor. Kasi nakilala ko ang Panginoon. Ano pa sabi rito? Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Pag tumawag ka pala sa Diyos at ikaw ay anak niya, sasagot siya. So, ibig sabihin, wala tayong hihingiin sa Lord. Kaya pala sinabi niya doon sa John 14:13, ano man ang hingin nyo sa aking pangalan, gagawin ko. Amen. Kaya wala tayong prayer na hindi ginagawa ni Lord kasi sabi rito, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan. Sa panahon na problemado ka, merong Diyos na lulutas sa problema mo. Yan po, ako ang dami kong problemang dinanan. Pero lahat, lutas. Bakit? Meron akong Diyos na natatawag. Tulad nyo rin. Okay? Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Amen. Alam niyo ba yung salitang parangal? Kasi po, ang Kristiyano po na nagmamahal sa Diyos ay hindi ang kanyang kalalagyan, kahihiyan, kundi karangalan. At 16, ito na. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. So, ibig sabihin, yung mga walang pag-ibig sa Diyos, hindi tatagal ang buhay nito. Kasi ang bubusugin niya lang ng mahabang buhay,
yung nagmamahal sa Diyos. Amen. Oh. At ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Now, ito pong mensahe ko ngayon, more on Bible po tayo. Okay? So, at pinamagatan ko po itong respect. Amen. Okay. Meron pong isang meeting ng kumpanya. So, nandoon ang sekretary, nandoon yung mga kabinete, kompleto, kasi meeting ng kumpanya. At meron doong maingay. Halos makapagmura na. At galit na galit. At hindi niya namamalayan na lahat ng ang tawag doon sa meeting na nire-record. May tawag doon, minutes of the meeting. Recorded yon sa isang tape recording. Mula sa umpisa, naka-record. Kaya nung yung oras na ng pagre-report ng secretary sa kung ano ang napag-usapan, okay, so sabi nung secretary, okay, so siguro oras na para marinig ng nating lahat kung ano ang pinag-usapan. At i-play yung meeting. At doon sa bahagi na halos magmura na yung lalaki, sa galit, narinig ng lahat. So nakita kung anong klaseng tao siya doon sa binitiwan niyang salita. So yung kanyang kawalan ng respeto sa meeting, kasi dapat sa mga meeting na yan, dahil on the record yan, ano ka lang, tahimik ka lang. O kaya magsalita ka man, merong wisdom. Kasi naka-record. At tayo po, itong oras na ito, naka-record po tayo sa Diyos. Paglabas mo, on the record ka pa rin. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Kaya nga, ang Bible nagsasabing mag-ingat kayo sa bawat sabihin nyo, mag-ingat kayo sa inyong iniisip, mag-ingat kayo sa mga gagawin ninyo. Dahil ang lahat ng yan, on the record po yan. At sa araw ng hukuman ng Diyos, lahat ng inisip mo, lahat ng sinalita mo, lahat ng ginawa mo, maririnig mo at makikita mo yung sa isang record. Katulad nito, naka-record ito. Bible yan. So doon makikita mo rin ang sarili mo mula bata ka pa hanggang sa pagtanda mo kung ano-ano ang mga ginawa mo. At mabubura lang yan kung ikaw ay pinatawad ng Diyos. At kailan ka naman patatawarin kung totoo ang pagsisising ginawa mo. Amen. Okay. Sabi po dito sa akin, magbukas po tayo ng Biblia. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Verse 17. Ito po ang payo ni Pedro. Honor all men. Hindi po isa lang. Lahat ng tao ay igalang. Magkaroon daw tayo ng respeto sa lahat ng tao. Kaya kasi nga kanina, unaware na napatuloy pala ng tao ang anghel, hindi nila namamalayan, anghel na pala yung kanyang bisita. Na sinugo nila sa bahay na yun. Sabi rito, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Hindi lamang sa kapwa, lalo na sa kapatid. Pairalin ang pagmamahal.
Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari sa atin presidente. Kaya kahit na yan po ay sinasabi ng iba, mangdarambong daw, ewan ko, sabi nila, irespeto pa rin natin. Kasi lahat po ng hari, Diyos ang naglalagay niyan. Amen. Ngayon, sa susunod, huwag mo na ibuto. Kung totoo yun, ha? Oh. Ito. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Amen. Sabi ko nga sa inyo noon, nagtrabaho ako dito, kapatid ni Brother Badong. Pagdating ng kainan, alas 12, mga ilang minuto nagtatrabaho na ako. Kasi ayokong malugi yung aking pinagtatrabahuan. Kasi maraming nagtatrabaho, pag nakatalikod yung amo, nakaupo. Ako po, alam ko na nanonood sa akin ang Diyos, kaya hindi ko pwedeng dayain yung pinagtatrabahuan ko. Amen. Dahil hindi naman, pagdating ng hukuman, hindi ka magsusulit dun sa amo mo. Magsusulit ka sa Diyos at nanonood siya sa bawat ginagawa mo. Kaya sabi rito, kayong mga alila ang ginamit ito, kayo'y magsisuko o submit or subject na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi naman sa mamabagsik. Malupit man yung amo mo, pasakot ka pa rin dahil trabahador ka niya. 19. Sapagkat ito'y kalugod-lugod kung dahil sa buding ukol sa Diyos ay magtiis ang sinuman ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. So, kasi may mga amo po na katulad sa sa Saudi, may mga servant doon, hinuhulog sa bintana, malulupit, pero dapat ganun pa rin ang pagrespeto mo. Normal yun. Pumunta ka ng abroad, susunod ka doon sa amo mo. Ngayon, kung katulad ka ni Sarah Balabagan, saksakin mo rin. Hello? Huwag kang tumulad kay Sarah. Sabi niya, for what glory is it if when you be buffeted for your faults, you shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Katulad halimbawa, so pinag-iingat tayo, halimbawa, nakulong ka, nang wala kang kasalanan, ipagmalaki mo. Pero nakulong ka, nagnanakaw ka, nakulong ka, may nirape ka, huwag mong ipagmalaki yan. So anumang bagay na kahit wala kang kasalanan, nakulong ka, siguro, dadaanan mo talaga yun. Pero, ang iwasan mo yung makulong ka na may kasalanan ka. Amen? Okay, sabi niya. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So, tiisin mo dahil nakikita ni Lord kung ano ang totoo. So, tiisin mo. Kung nakulong kang wala kang kasalanan. Okay. Bukas pa tayo ng ilang verse pa. Dito po sa Proverbs, chapter 15, verse 33. Sabi po ni Solomon, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. So kung tayo po ay merong takot sa Diyos, nagtataglay ka ng wisdom. Sabi ni Solomon, at sa unahan ng karangalan
ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. So ano po ang tinutukoy dito? Yung humility. Alam niyo ba kung ano ang nagagawa ng humility, ang pagpapakumbaba? Isa sa nagiging successful ang tao doon sa mapagpakumbaba. Dahil sabi ni Lord, ang nagpapakababa ay aking itataas. So nagiging successful ang buhay ng mataong mababa. Pero doon sa mga matataas, sabi ni Lord, aking ibababa ang mga mataas. Kasi tingnan nyo, kung ikaw ay umaakyat sa isang pinakamataas, narating mo na ang pinakamataas, ano ang kasunod nun? Saan ka patungo? Kung nandun ka na sa pinakamataas, ano pa ang pupuntahan mong taas? Nandun ka na nga sa dulo. Wala ka ng ibang pupuntahan, pababa na. Pero kung ikaw ay nasa baba, ano ang pwede mong mapuntahan? Taas. So kaya yung nasa baba, itataas ni Lord yan. Pero yung nasa taas na, katulad ngayon sa politiko, sa ngayon ang tataas ng iba. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. Lahat ng nagmamataas dyan sa politika, ibabagsak ni Lord yan. Lalo na kung mga magnanakaw, mawawala po yan. Nakaamba na ang the big one. Amen. Ang unang liligligin, Kongreso. Pangalawa, Senado. Pangatlo, sabay-sabay na siguro to pati Malacanang. Pag nagmamataas ang tao, ibabagsak ni Lord yan. Amen? Pero kung tayo po ay magpapakita ng kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga kung inyong makikita, naririnig naman ng lahat. Marami po ang, katulad Sister Pina, hindi naman ako nagpagaling sa iyo. Dapat ang pasalamatan mo si Lord. Sino ako? Nagpipray lang ako. Kasi, tulad niya, ang dami ng pinagaling ni Lord. Na mga sakit na mga talagang malalala. Wala pong imposible sa Diyos. So, hindi ko pwedeng kunin, kasi may mga narinig po akong isang preacher na nung nangaral siya, sabi niya, hinagisan niya ako ng granada. Hindi pumutok. Para bagang yung mga nangyari, pati yung mga pinagpipiring niya may sakit, parang pinalalabas niya, siya ang nagpapagaling. O ano nangyari? Ayun. Nung nagkaroon siya ng sa Mindanao, lumpo. Sa takot. Biro mo, Abu Sayyaf ang kumidnap sa kanila. Sa takot, nalumpo, na-paralyze. Huwag kang magmamatias dito. Huwag kang magmamalaki. Kung may gumaling, hindi naman ikaw ang nagpapagaling yan. Ang ipagmalaki, yung nagpapagaling, hindi ikaw. Kaya hindi niyo ako maririnig na ako nagpagaling yan. Dahil sa totoo lang, kung ako ang nagpapagaling dyan, sisingilin ko kayo. Tama? Dapat mayaman na ako. Meron ang nagbabayad sa akin ng andan sa may Sausalito noon. Hindi ko tinanggap. Bakit? Hindi naman ako ang nagpagaling sa inyo, kako. Amen. Kung ako'y maniningil doon sa mga gumagaling, marami na akong pera. Pero, hindi nga pwede kasi hindi po ako ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling, yung Diyos na kung kanino ako nagpapanalangin, yun ang nagpapagaling. Sabi niya, sabi po rito, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Kaya kung tayo po'y laging magpapakumbaba sa buhay natin, successful ang ating buhay. Okay. Isa pa. Dito po sa 18, verse 12. Ito po ang sabi ni Solomon.
Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Na ulit. Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki. Kaya kung tayo po ay proud, destruction ang aabutin. Amen. At sabi niya, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Bago mo makamtan ang karangalan, humble yourselves. Amen. Okay. Sa Job chapter 37, verse 24. Ano naman ang sabi rito? 24. Men do therefore fear him. He respecteth not any that are wise of heart. Kinatatakutan nga siya ng mga tao. Hindi niya binibigyan ng pitagan ang sinumang pantas sa puso. So, takot sa Diyos ang ano dito. Kinatatakutan nga siya ng mga tao. Hindi niya binibigyan ng pitagan ang ibig sabihin, ang Diyos po, siya po yung taong hindi namimili ng tao. Kung sino lang yung kanyang nakikitang tama, doon po panig ang Diyos. Amen? So, kaya nga sa nakikita kong takbo ng gobyernong ito, mga kapatid, kasi sabi po ng prophet, politics is of the devil. Ang politika sa diablo yan. Meron kayang politiko na hindi nagawang magnakaw? Tanong ko lang naman. Kasi, marami po akong nakitang politiko. Meron na akong kaibigan dyan na naging, kaibigan ko dyan sa naging vice mayor sa Sual. Namimingwit lang siya nung una. Namimingwit ng isda. At tapos nagsasagwan. Kumandidato. Kilala ni Jasmine yun. Kumandidato, una konsyal, nanalo. Uy, nung konsyal na, hindi na namimingwit. Kumandidatong vice mayor, mansyon ang bahay. Namimingwit lang. Nagkaroon ng mansyon. Bakit kaya? Palagay nyo. Kaya nagtanong ako, tanong lang naman, meron kayang politiko na na hindi nagnakaw? Tanong ko lang naman. Ngayon, kung merong hindi nagnakaw, maganda. Pero mostly, lalo na po ngayon, yumayaman, ginagawa na ang politika na hanap buhay. Biro mo nga nung pag nasa kongreso ka, nandyan ang pera. Pero hindi ko po siguro masasabing lahat. Pero mostly, kapag pumasok na ang politika, ang tao sa politika, natutokso sila. Pero ang Diyos, sabi dito, alam niya kung sino ka. Alam niya ang pagkatao mo at hindi po siya nagungunsinti ng tao. Kahit anak ka, pag may ginawa kang mali, papaluin ka. Amen. Dito po sa Exodus. Okay? Exodus 20, verse 12. Sabi po ng Exodus 20:12, honor thy father and thy mother. So, kailangan daw, igalang mo ang iyong ama at ina. Okay. So, may mga nanay pa ba kayo? Wala na. So, yung may nanay pa at tatay, igalang nyo sila. Kasi yung ibang mga tao,
Saka lang sila gumagalang sa magulang nung nasa kabaong na. Maglalagay ng bulaklak. Kahipokrituhan yan. Ba't hindi mo yan ginawa nung nabubuhay pa? Doon na sila mag-iiyakan. Para bagang, sasabihin, mapakabuti ng nanay ko, ng tatay ko. Pero nung nabubuhay pa, hindi marinig ng magulang niya yun. Na mabuti ang aking nanay at tatay. Nung nasa kabaong na. Kaya kung buhay pa ang nanay at tatay nyo, ngayon nyo sabihin yan, Tay, salamat, pinalaki mo kami ng maayos. Hindi yung nasa kabaong na, maririnig ka pa ba yan? Alay ka ng bulaklak, maaamoy ba yan ng patay? Yung iba pagkain, makakain ba yan ng patay? Katulad ng ito madalas ko po itong makita sa ospital. Pagkapasyente, ang daming bit-bit. Mansanas, orange, liempo. Kung kailan walang ganang kumain yung pasyente. Nung maganang kumain, wala. Nakita niyo yung kahipokrituhan ng tao? Pero ang sabi ng Bible, igalang ninyo yan. Mahalin nyo yan. Hindi nung patay na, wala ka ng, hindi na nila mararamdaman ang mga mabubuting bagay mula sa iyo, pagpatay na yan. Ngayong buhay pa. Hello? Katulad ng ating kapatid yan, mahal na mahal yung tatay niya. Pag may nararamdaman, alalang-alala. Yan po ang kailangan sa atin ngayon. Habang nabubuhay pa sila, irespeto nyo yan, mahalin. Hindi yung kung kailan bangkay na, iiyak ka. Amen. Yung nanay ko nung nabubuhay pa yun, kasama ko si Jackie dito, napakabait talaga nung nanay ko. Siguro, sa lahat ng nanay, the best na yung nanay ko. Sa bait. Sabi niya, Pane, ito marami tayong ulam. Meron ditong pinirito, meron ditong paksiw, meron ditong inihaw, ang dami. Pero lawlaw. Alam niyo ba yung lawlaw? Yung ginagawang tinapa. Lawlaw na paksiw, lawlaw na inihaw, lawlaw. Natatawa si Jackie dahil iisang isda yan. Pero napakabait ng nanay ko. At tingnan niyo po kung anong klaseng tao ang nanay ko. Black sheep po ako sa amin. Pero hindi tumigil ang nanay ko manalangin para sa akin. Iyan po ang magulang. Talagang ipinaglalaban niya ang anak niya para maligtas. Naborn again ako, hindi ko namalayan. Sa prayer ng nanay ko. Biro niyo na minsan dumaan ako sa prayer meeting nila. Sabi ng pastor nila, isulat na po ninyo ang inyong mga prayer request sa papel at ating ipapanalangin. Sumulat din ang nanay ko, daanan yun. Makikita mo yung mga tao sa loob. Narinig ko, isulat daw ang mga prayer request. Nakita ko ang nanay ko, sumusulat din ang prayer request niya. Pumasok ako. Nakita ko. Pangalan ko. Kinuha ko yun. Lord, baguhin mo po ang anak kong si Boy. Ako. Pinunit ko. Ba't yung sinasali niya sa prayer ng kalukuhan? Ganyan po ako nung kabastos. Ganyan ako kawalang respeto sa magulang ko noon. Kasi pero hindi tumigil ang nanay ko sa prayer. Kaya believe ako sa nanay ko. Walang tigil araw-araw na prayer para lang ako mabago. At nangyari. Ang kanyang prayer, mabago lang ako. Pero nagulat siya, lumampas. Hindi lang ako nabago, naging pastor pa. Kaya ang nanay ko tinuturing kong bayani yun. Ganyan ba tayong mga magulang para sa ating mga anak na hindi tumitigil sa panalangin sa ikabubuti ng kanyang mga anak? Amen. So, sabi rito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal
So, ang paggalang pala sa magulang, pangpahaba ng buhay. Kaya pala may mga anak na madali ang buhay, sila po yung mga lumalaban sa magulang. Mahilig ka ba? Lumaban sa magulang, maghintay ka. Hindi po nagtatagal ang buhay, at tumagal man ang buhay mo, puro hirap. Walang pagpapala na dadaloy sa buhay mo. Dahil isa sa ginagamit ng Diyos na para tayo pagpalain at humaba ang buhay, marunong kang gumalang at sumunod. Ha? Okay, sabi niya, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. O ito, binigay sa atin ng Diyos itong lupa. Amen. Katunayan nga, mga kapatid, pang ilang lipat na namin ito. Pang ilan na? Marami na kaming nilipatan. Pero bawat puntahan namin, maayos ang buhay. Punta kami sa Bicol, pagdating namin, ang gulo-gulo. May nagtatagaan, may nagpapaputok ng Armalite. Doon sa tinirahan pa namin sa, yung may-ari ng bahay ng tinirahan namin, pinatay ng mga NPA. Yung kapitan doon sa bakod namin, kagulo. Pero bawat tirahan namin, nagiging payapa. Yan po ang kagandahan. Pagkasama mo ang Diyos, yung lugar na magugulo, nagiging payapa. Dito, payapa po dito. Sa lahat ng nililipatan namin, sabi nga nung Sunday, secure na, safety na, secured ka pa. Amen? Now, dito po sa Ephesians, tingnan naman natin ang sabi ni Pablo. Chapter 6. So, ang ating pong dinadalakay, respeto, paggalang, at pagsunod. Chapter 6, verse 1. Sabi po rito, children. Sino yung children dito? Taas nga ang kamay. Kahit na hindi ka child, anak. Sinong anak dito? Ayan. Obey your parents in the Lord. Hindi lamang yung tatay mo, nanay mo. Parent in the Lord. Sino yung parent in the Lord? Yung tatay mo rito sa Panginoon. Igalang mo raw at sumunod sapagkat ito'y matuwid. Okay. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So, dalawa po ito, obey and honor. At bawat pagsunod, may pangako. Dalawang utos, dalawa ring pangako. Ano yung pangako at utos? Sabi rito, upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Blessing. Yung marunong pong gumalang na anak sa magulang, pinagpapala po yan ng Diyos. At mahaba ang buhay. Amen. Kaya kung gusto mong maikli ang buhay, lumaban ka lang ng lumaban sa nanay at tatay mo. Sige, labanan mo. At mga ilang nasa kabaong ka na rin. At kung humaba man ang buhay mo, hirap. Marami po akong nakitang mga anak na lumalaban, naghihirap ang buhay. Kaya kung gusto niyong blessing, at mahabang buhay, malusog, walang sakit, matuto tayong gumalang sa ating mga nanay at tatay, lalo na sa parent in the Lord. At kasi marami pong tao walang respeto sa mga pastor nila. Lumalaban, sumasagot. Marami pong kilalang ganun. Mga bastos na membro. Meron, ang dami pong bastos na tao, lalo na ngayon. Meron pong magulang na bastos sa mga anak. Meron po akong kilala doon, naging kaibigan ko pa. Yung mga anak niya, dinadala dito sa, kasi nag-ano po ako dyan sa San Fernando, Pampanga noon. Tumira ako dyan, taga-pag-alaga ako ng mga babae. Yung mga nagsasayaw sa kabaret.
Tagaigib ako ng kanilang mga pampaligo kasi puso ang gripo doon. Oh, ngayon, ay mayroong mga kaibigan ko sa Bicol, dinadala ang mga anak nila doon para lang magkapera. Mga bastos na magulang ito. Biro mo, sila na mismo nagdadala sa mga anak nila. Para lang kumita, magkaroon ng pera ang magulang. Yan po yung mga bastos na magulang. At meron namang mga anak na bastos. Amen? Oh. At meron ding nanay, bastos din. Pinapakain sa mga anak, galing sa pag-hostess. At meron ding mga tatay na bastos. Sino naman yung pastor? Sila yung mga tatay na sa bahay laging nagwawala ba? Meron ba dito nagwawala? Perwisyo sa asawa? Kaya nagkakasakit ang asawa dahil bastos ang lalaki. Meron ba rito? Doon sa lugar nyo, meron ba? Na pag may hindi nagustuhan, magwawala sa bahay. Meron ba doon, sister? May kilala ka? Wala. Mga bastos pong asawa yan. Kaya nagkakasakit ang asawa kasi nagwawala. Tapos sisindi ng sigarilyo, mag-iinom. Mga bastos na mga tatay ito, asawa. Dapat sa babae, minamahal po yan. Ang asawa, minamahal yan. Amen. Huwag sana mangyari. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao hindi mo minahal, hindi ka nagmalasakit, baka kunin na ni Lord yan. Pero sana mauna ka. Amen. Sana ikaw na mauna, wag yung ano. Kasi kaya nagkakasakit yan, baka kunin na ni Lord yan kasi hindi mo naman mahal eh. Pero sana wag yan. Sana ikaw na muna. Hello? Ang mag-asawa nagmamahalan po yan, hindi yung pasaway. Amen? Nakakaano ng ano kasi biro mo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabago. Dapat sa'yo, putulan ka na ng... Amen? So dapat tayo, naririnig natin salita ng Diyos, magbago tayo. Mabuti sana kung meron kayong gagawin na hindi ko alam. Alam ko po yan eh. Kaya ako nasasabi rito, sa pulpito, dahil alam ko ang mga kaganapan sa ating mga tahanan. Pero, ngayon, bilang magulang sa church, sa iglesia, masakit sa akin na merong mga ganyang klaseng tao na inaapi ang asawa. Masakit po sa akin yun. Sana, sa pagkakataong ito, magbago. Dahil kung hindi, alalahanin nyo ang si Wormwood. Sino si Wormwood? Angel of Death. Amen. So, dapat kung tayo po'y tinutuwid, mag-ayos tayo. Dahil hindi po natutuwa ang Panginoon na nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabago. Amen? Yung asawa, wag nating paproblemahin. Sa halip, ay pasayahin. Amen? Ang babae at lalaki, masaya pareho dapat. Hindi yung magiging pamilya mo, inaapi mo. O ganun ang ating gagawin sa ating mga pamilya. Mahalin natin ang ating mga pamilya. Amen? Huwag tayong maging problema ng ating sariling ano. Ngayon, sa demonology, sabi ng prophet, religious realm, sabi niya, no matter how much teaching you got, pag ano mo nga, demonology. Tingnan niyo pa, kasi ano lang ito. Ulitin ko. No matter how much teaching you got. Ayan. Dito na ako babasa. Kasi putol po ito. Tingnan niyo ha. Kasi baka marami po kasi akong kilalang mga pastor. Ang lalalim. Hindi mo na masisid sa lalim. Hello. Pagalingan. Pero anong sabi ng prophet?
no matter how much teaching you got, you can drum that into you. God is not in big words. God is in an honest heart. Wala po ang Diyos diyan kahit pinakamalalim ka sa mensahe. Sabi nga ni Paul, 1 Corinthians 13, kahit na anong sabihin na alam mo ang lahat ng hiwaga, pero wala kang pag-ibig, you are nothing. So, kaya hindi namin pwedeng ipagmalaki rito kami mga nagtuturo. Hindi namin pwedeng ipagmalaki na malalalim kami. Ang hinahanap ng Diyos, isang tapat na puso. Hindi yung galing. Sabi nga ng prophet, mas mabuti pa yung alam niya lang ang ABC, pero nilalakaran niya. Ginagawa niya. Kaysa sa marami siyang alam, mas delikado po yun. Pero mo marami kang alam, hindi mo naman kayang gawin. Lalo na ang pag-ibig. Anong sabi niya, no? God is in an honest heart. You might stand here, speak big words, like, I don't know what. That doesn't bring you closer to God. Kahit anong lalim mo, hindi yan na magpapalapit sa iyo sa Diyos. Magiging malapit ka sa Diyos kung tapat ka sa Diyos at sa kapwa mo. Yun pong hinahanap na Lord sa atin, hindi yung galing. Kasi ang iba, ginagamit yung galing nila na gusto nilang sila ang tingalain, kilalanin. Hindi po yan ang hinahanap ni Lord sa atin, katapatan. Sabi niya, you can stand and practice how to repeat your sermon and say these things that don't get you closer to God. Kahit memoryado mo ang Biblia, memoryado mo lahat ng quotes ng prophet, hindi yan ang magpapalapit sa iyo sa Diyos. Mapapalapit ka sa Diyos, sabi ng prophet, maging tapat ka sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo ito, dito sa church, at maski noon, maraming baha kaming dinaanan ng pamilya ko. Pero kami ang pinakamaaga sa church. Bahagi yan ng katapatan sa Diyos. At nung nasa tibing tayo, malayo kami. Kami pa rin ang pinakamaaga. Bahagi yan ng pagiging matapat ni pastor sa Diyos. Kailan nyo ako nakitang umabsent dito? Hindi ko po yung gagawin. Bahagi yun ng katapatan ko sa Diyos. Katapatan po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi yung ating mga galing, marunong ako kaysa ganito. No, hindi yan. You can learn dictionary till you sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God. A humble, submitted heart in the simplicity is what brings you to God. Humility. Yan pala ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Hindi yung mga galing natin. Hindi yung nag-aral ka, graduated ka, summa cum laude. Sabi niya, a humble, submitted heart in the simplicity is what brings you to God. And that's true. A humble heart. God loves. Yun para ang mahal ng Diyos. Yung mga mapagpakumbabang puso. Sila yung mga taong kahit may naririnig, kasi may mga membro, pag nasaktan, siyak lalamot. Ako na naman ang pinatamaan. Ako lalabay. Sa susunod, hindi na ako dadalo. Mabayag. Hello? Kayo ba nababayagan sa mensahe ko? Kasi yung iba, mabayag. Kumukulo ng sikmura ko. Tagal-tagal mag-preach ni pastor. Amen. Sabi niyang a humble heart, God loves. Now, no matter if you don't know your ABC, kahit pala hindi mo alam, ano mga ABC? Yung buhok, yung pintura sa mukha, yung uling dito, mga ABC, mga damit. Kahit daw hindi mo alam yan. Sabi niya, that don't make any difference. Just
a humble heart. God dwells in a humble heart. Doon pala siya naninirahan sa isang mapagpakumbabang puso. So, ibig sabihin, kung ikaw, mataas masyado ang tingin mo sa sarili mo, wala ang Diyos dyan. Ganon lang kasimple. Amen. Oh. Okay, so, more on Bible po tayo. Now, sabi po, tuloy natin basa. Just a humble heart. God dwells in a humble heart. Not in education. Nag-aral ka? Marami kang diploma. Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos sa'yo. Kasi, halimbawa, kung ang aral ang basihan ng Diyos, talo ako. Wala akong diploma eh. Ang diploma ko, yung sabi ko nga sa inyo, yung ano ng Hinebra, yan ang mga nasa wallet namin noon, tsapa eh. Sabi niya, it's not in schools, not in theology, seminaries, not in all these other different places, not in big words, or not in classical places. God dwells in human heart. So dito po nananahan si Lord. Kung honest, titirahan ka ni Lord. Pero kung pagdalo lang, yung iba darating, maghuhugas na lang ng plato. Amen. So pag-aralan po natin maging matapat tayo. Sa oras man, sa ating mga ikapo, ibigay mo kay Lord yung sa Kanya, huwag mong kukunin yan. Kawalan po yan ng respeto sa Diyos na hindi mo pag-aari, kinukuha mo. Amen. Ano pa sabi rito? God dwells in human heart. And the lower you can break yourself down, the more simple you can become greater in the sight of God. So, yung palang gawin mo ang tingin mo sa sarili mo maliit, sa Diyos malaki ka. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo biguan ka, kung ang tingin mo sa Diyos malaki ka, tama-tama sa iyo yung the big one. Amen. Tuloy. Okay, done. The more simple you can become greater in the sight of God. Okay, ito maganda ito. Ayan. Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. So nakita ng propeta yung sa ating palayan, sa kanila triguhan. Sabi niya, a full head of wheat always bows. Sa palayan, mga kapatid, kapag ka ang palay nakatayo, ibig sabihin, ang palay niyan walang laman. Pero kung hitik ang bunga niyan, talagang may laman, pero kung nakaganyan, walang laman yan. Ang may laman dyan, yung palay na ganon din kapag nandyan ang Diyos, lagi kang bow. Kung may laman ang puso mo ng Diyos, lagi kang bow. Pero kung lagi kang ganyan, si Satanas ang nandyan. Kasi ang merong Panginoon sa kanyang puso, lagi pong nagpapakumbaba yan. Kaya, pag nakakakita ko ng nagpapakumbaba, nandito ang Diyos niyan. Pero yung nandyan si Satanas. Amen. Nakukuha niyo ba ang prinsipyo ng Diyos? Ang kinaroroonan ng Diyos yung mga taong iyan yung mga taong kahit na subuan mo ng hindi maganda. Hindi yan umiimik. Pero kung ikaw yung konting
Hindi siya makakanti. Palaban. Wala po ang Diyos dyan. Ang Diyos na kinaroroon ng Diyos siya yung kahit anong marinig niya. Oh, tingnan niyo si Pedro. O di ba, naalala niyo si Pedro? Nung si Jesus Christ malapit ng hulihin, naikwento ni Lord dito kay Pedro na ang punong ang kanilang pastor huhulihin at mamamatay. Sabi ni Pedro, hindi ito mangyayari, Lord. Kumbaga, ipagtatanggol ka. Anong sabi ni Jesus Christ kay Pedro? Lumayas ka, Satanas. Bera mo si Pedro pinagsabihan Satanas. Sabihin ko kayo ito sa inyo. Ang tawag ko kay Brother Badong, lumayas ka, Satanas. Ha? Brad? Babalik ka pa kaya? Si Pedro tumahimik lang. Iyan po ang kinaroroonan ng Diyos. Hindi siya lumalaban. Kasi marami ako nakitang mga membro, may narinig lang sa pastor, kalaban ng pastor. Iniwan ng pastor. Mga bastos pong membro yan. At ang napag-aralan natin, ang membro po, asawa ng pastor yan, espiritual. At sabi ni Lord, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Pinagsama ng Diyos ang pastor at membro. Paghihiwalayin ng tao. Anong dapat gawin? Pagsamahin mo kasi sila ay mag-asawa. Pero pinaghihiwalay ng tao. Bakit nagpaghihiwalay? Hindi nila alam ang aral. Na ang tupa at pastor mag-asawa yan. At hindi yan dapat paghiwalayin. I-reconcile mo. Ibalik mo. Ang pagsasama dahil mag-asawa yan. Hello? May sabi rito, kunti na lang. A little old sprig sticks up there and flopping around like it knows everything. It ain't got it in the head. That's the way with a lot of these guys that think they got a whole lot in their head and nothing in their heart. Though a holy head will bow to the power, recognize Jesus Christ as the Son of God and believe His word. So yan po ang kino-consider ni Lord na kanya. Humble. Amen. So tayo, ibaba natin ang ating mga buhay sa Lord at sabi yung itataas ka. Pero kung tayo magmamalaki, sabi ko nga, turo po ako ng Friday sa kina Brother Pacifico. Tayo po ay nasa karera. Amen. Ngayon, si Brother Pacifico kako, sa karera niya ngayon, kapapaandar lang niya ng motor. So motor ang kanyang pangkarera. Ngayon pa lang umandar yung kanyang motor. Malayo pa ang finish line kasi marami pong dadaanan ang Kristiyano. Hindi mo alam, baka dyan sa gitna, tumirik ang motor mo. At dito rin, marami ditong tayong nararanasan na pwede kang mag-backslide. O paano ka makarating sa finish line kung patigil-tigil ka? Tandaan niyo po ito ha. Yung patigil-tigil, hindi po yun makakarating sa finish line. Maiiwan yan. At kawawa kapag naiwan ka. Una, kung ang walang katapatan po, wala ang Diyos dyan. Sino ang Savior mo? Amen. So tayo, maging matapat tayo sa Diyos. At ikaw rin ang makikinabang niyan. Amen. O, kayo pong mga bago. Hindi po kayo napunta rito nang hindi si Lord ang nagdala sa inyo. Maring tao ginamit sa inyo, pero dinala kayo ni Lord dito dahil meron ding plano ang Diyos sa inyo. At nasa karera po tayo lahat ngayon. At tingnan nyo po kung tumatakbo pa ba tayo o tumigil na. Amen. Last, sabi niya. Ito. Ito, baba mo.
A holy head will bow to the power, recognize Jesus Christ as the Son of God and believe His word. And He's the same yesterday. Oh, they recognize Him, sure, in a historical standpoint. But it's not a history thing. People stand up and say, oh, I believe Pentecost, when they had the great outpouring and things like that, and paint a fire and freezing. Marami pong Kristiyanong ganun. Ito, dito po ako magtatapos. Experience ko po ito dyan sa Sual noon. Bago lang po akong kapapasok sa born again. Alas 2:30 yata yon ang hapon. Nagpapabunot po ako ng puti ay ng kulot kasi Makati po yung kulot. Ayun, habang nakahiga. Pero gising po ako ha. Biglang dumating yung apoy. Gising po ako noon eh. Totoo po itong kwento ko. Dito dumapo oh. Sumabog dito. Bumangon ako. Ano kaya yun? Sa isip ko, guni-guni ko siguro. So, inignore ko na kasi baka kako guni-guni lang. Kinabukasan, sa ganun ding oras, nagpabunot uli ako ng kulot. Dumating. Dito na naman tumama. Bangon uli ako. Sabi ko, hindi na ito guni-guni. Kaya, naging question mark, ano kaya ako yun? Ang nasalubong ko, nung lumabas ako ng bahay, ang nasalubong ko si Pastor Dulay. Tinanong ko sa kanya kung, ano kaya yun, Pastor, na 2 araw na ako, apoy, bumunggo dito. Tinanong ako, baptize ka na ba ng Holy Ghost? Ano yun? Ay, baptize na ako sa dagat. Iba ang Holy Ghost. Anong gagawin ko? Pag dumating anya uli, sabihin mong, bautismohan ka sa Holy Ghost. So naghintay ako. Kinaunahan uli. Wala nang dumating. Kung kailan ko hinihintay. Gusto kong mabaptize. Ang ginawa ko, nagpasting ako. Naghanap ako ng isang lugar na walang tao. At ang nasumpungan ko, yung mga barkong sira sa Sual, yung World Marine, natatanda mo yung sister, mga barko roon, walang tao. Doon ako sa loob ng barko. Dala ko lang tubig, Bible. Uwi, balik uli, uwi, balik. Hanggang sa dumating ang oras, bigla po akong hinugot ng apoy. At ang pakiramdam ko, parang ayaw ko nang bumaba. Nasa taas ako eh. Ang apoy pala, kapag ikaw ay Kristiyano, walang init, tulad ng 3 taong isinugba sa apoy, hindi sila na maligamgam. Katulad din to nung ngayon, kasama ko ito si brother, ayan, si Felix, at si Francis. Kinidlatan kami, apoy. Sa paa, ramdam namin yung ligamgam ba? Ay, kasama ko yan. Ngayon, pagkatapos nung nangyari sa akin, na naghahanap ako ng mabautisman ako, nangyari. Doon ko na naranasan ang para akong si Raulo. Yung gisit na yan, kinakatok ko ang bahay dyan. Tabo. Oh, mga 3 bahay may bumaba na, mga tao. Sandali lang po, mayroon lang po akong sasabihin. Pagbaba nila, preach! Ganun po ako katapang noon. Kaya pati karsada nangangaral ako sa Alaminos, sa palengke. Iyan po ang may Holy Ghost. Hindi siya takot. Kaya nga sina Pedro, matatakotin sila. Pero nung nabaptize sila sa Pentecost, naging matapang sila. Kahit nilalati ko sila, hinaharap nila. Yan pang may Holy Ghost. Pero kung puro kaduwagan, anong Holy Ghost ang ganyan? Ang kinalalagyan ng Holy Ghost, matapang po yan. Hello? Wala nang imik.
Iyan po ang pinagsikapan ko noon. Talagang nagpasting ako, mabaptize lang ako ng banal na Espiritu. Kaya lang, yun nga, ang tingin nila sa akin, si Raulo. Pero sino ang si Raulo? Si Raulo ba manghayag ka ng salita ng Diyos? O sa mata ng Diyos, ikaw yung totoo? Dahil kung walang salita ng Diyos, katulad nyo, kung wala salita ng Diyos ditong naririnig Diyos, saan kayo pupunta? Siguro sa araw na ito, ang iba nasa inuman, sa chismisan. Pero dahil alam nyo na merong salita ng Diyos sa araw na ito, nagtitipon tayo. Pero paano kung wala ito? At ito rin ang nagpapalakas sa ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. Amen. So, at bilang ito po ang lagi kong ipinapayo sa lahat. Mahalin natin ang Panginoon kasi yan po ang unang-unang utos sa Luke chapter 10:27. Ibigin mo ang Diyos higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kapwa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang 10 Commandments sa panahon ni Moses, 10 Commandments. Pero pagdating ni Jesus Christ, yung 10 naging 2. Ibigin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang Diyos. Pero pagdating ni Pablo, Galatians 5:14, sabi ni Paul, ang buong kautosan ay nauuwi sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ang 10 naging 2 at yung 2, isa lang. Pag-ibig sa kapwa. Dahil sabi ni John, paano mo maiibig ang Diyos, hindi mo siya nakikita. Itong tao na nakikita mo, hindi mo maibig. At ang mabigat, pati kaaway. So dyan na po tayo masusubok kung pati kaaway maibig mo. Kaya nga, ang dami pong hindi pupunta sa langit. Dahil pag kaaway na, hindi niya na maibig. Hindi niya nga maibig ang kapatid. Paano maibig ang kaaway? Dyan po maraming bagsak. Ngayon, yan po ang pamantayan ng Diyos, pag-ibig. At kung mahal mo ang tao, marunong kang gumalang sa Kanya. May anumang klaseng pagkatao niyan. Amen. At sa prayer, mga kapatid, hindi ka mandidiri. Ay marami po akong nakita nandidiri doon sa pinagpipray nila. Amen. Kaya nyo bang hawakan yung nagtutubig na sugat? Amen. Para lang siya may pag-pray at gumaling. So, sa mga simpleng ganitong mensahe mga kapatid, kaya ang lagi kong aim sa pangangaral ko, karakter. Dahil ang pinaka-importante sa Lord, yung karakter natin. Hindi po yung galing natin mangaral, hindi yung lalim. Hindi po tumitingin ang Diyos sa lalim. Ang tinitingnan ng Lord, sabi kanina, isang pusong tapat. At dapat ganun tayong lahat sa Panginoon. Amen. Awit tayo.